Sa pagpapatuloy ng ating kwento, bago pa makalapit ang apat na miyembro ng Invincible Team, agad ginamit ni Dubai ang teleportation array, at sa isang iglap ay lumitaw ang grupo sa malayong bahagi sa likuran ng mga kalaban. Ito ang estratehiyang kanilang binuo bago magsimula ang laban, si Tang ang pipigil sa pangunahing puwersa, habang ang apat niyang kasamahan ay magpapaikot at magpapahabol sa natitirang miyembro ng Invincible Team. Sa lakas ng spiritual strength ni Dubai ngayon, kaya niyang gamitin ang array bawat 10 segundo, kaya't patuloy silang nakakaiwas habang pinag-aaralan ang kahinaan ng kalaban. Ang battlefield ay may 100 meters diameter, at si Tang at ang Liger Sword Saint ay naglalaban sa sentro. Upang habulin ang Shrek Team, kailangan ng apat na kalaban na umiwas sa battle range ng Liger Sword Saint, isang bagay na dapat nilang gawin dahil papatayin sila mismo ng Sword Saint kapag nakialam sila sa laban nito. Kaya't ang tanging magagawa nila ay mag-ikot at maghabol, ngunit bago pa sila makalapit, muling ililipat ni Dubai ang grupo sa kabilang panig ng arena. Habang abala ang apat na kalaban sa walang saysay na paghabol, nag-iipon naman ng lakas si Wu Bangji, naghihintay ng tamang sandali para umatake kapag may nagkamali. Samantala, nagpatuloy ang matinding sagupaan ni Tang at ng Liger Sword Saint. Napagtanto ng Sword Saint na hindi niya kayang ikandado si Tang gamit ang kanyang mental lock. Naisip niya kung mas malakas ba ang spirit strength ni Tang kaysa sa kanya. Muli siyang sumugod, ngayon ay mas sabik, mas buhay, dahil matagal na siyang hindi nakaramdam ng ganitong excitement. Gumamit si Tang ng Ghost Shadow Perplexing Trap. Nabigla ang Liger Sword Saint, sa bawat galaw ni Tang ay tila may naiiwang anino. Hindi tumigil ang Sword Saint sa walang habas na paghampas, ngunit hindi niya maunawaan kung anong klaseng kapangyarihan ang ginagamit ni Tang. Para bang nakalutang ang katawan nito, at walang isa man sa kanyang atake ang tumatama. Patuloy lang si Tang sa pag-iwas, hindi kumakasa, kaya napagtanto ng Sword Saint na hinihintay nitong maubos ang kanyang lakas. Hindi makapaniwala ang mga halimaw sa paligid ng arena. Paano nagagawa ni Tang na iwasan ang lahat ng atake ng Liger Sword Saint? Isang malakas na hampas ang nagpatalon kay Tang paatros, at kaagad sinamantala iyon ng Sword Saint. Itinusok niya ang espada sa sahig, sa lakas ng impact ay nagtalsikan ang naglalakihang bato mula sa arena. Ngumiti ang Sword Saint, nagtataka kung paano iiwasan ni Tang ang long-range attack na iyon. Ngunit nanatiling kalmado si Tang. Mula sa kanyang pwesto, ginamit niya ang War Stomp, tinumbasan ang lakas ng kapangyarihan ng kalaban. Nagbanggaan ang dalawang puwersa, ngunit sinundan pa ito ng Sword Saint ng isang Sword Thrust, isang umaapoy, matalas, at napakabilis na enerhiya mula sa espada nito. Subalit muli itong naiwasan ni Tang ng walang kahirap-hirap. Nagtataka ang Liger Sword Saint. Hindi niya maipaliwanag kung bakit napakaraming abilities ang taglay ni Tang, at lalo siyang nainis dahil ibinuhos niya ang buong lakas sa huling dalawang atake. Pinilit niyang pakalmehin ang sarili upang makarecover, ngunit ramdam ni Tang ang biglaang paghina ng presensya nito. Kaya't nagpasya siyang oras na para mag-counter-attack. Nanlaki ang mga mata ng Liger Sword Saint nang kumilos si Tang. Sa isang iglap, naisara ni Tang ang distansya sa pagitan nila at buong lakas na inihampas ang Heaven Breaking Hammer. Bahagya lamang itong nasangga ng Liger Sword Saint. Inakala ng Sword Saint na mapipilitan si Tang na ibaon ang depensa sa dalawang malalakas na atake kanina, ngunit ngayon, siya mismo ang nawalan ng puwang para makabawi. Sunod-sunod ang atake ni Tang, hindi binibigyan ng pagkakataon ng Sword Saint na huminga o makarecover. Kasabay nito, isa sa apat na miyembro ng Invincible Team ang nagkamali sa kanyang paglusob, at sa sandaling iyon, mabilis itong tinapos ni Wu Bangji. Pagbalik ng eksena sa gitna ng arena, naglabas ng malakas na atake ang Liger Sword Saint, ngunit muli itong naiwasan ni Tang ng walang kahirap-hirap gamit ang pick-up transformation, spatial teleportation. Napanganga ang Sword Saint, hindi makapaniwalang bigla na lamang naglaho si Tang sa kanyang harapan. Muling sumugod si Tang, at dahil sa sunod-sunod na pag-atake niya, hindi na nakakuha ng kahit isang sandaling paghinga ang Liger Sword Saint. Bawat hampas ni Tang ay dumadagandong sa loob ng arena, at kahit anong pilit ng Sword Saint na bumawi, hindi siya makarecover, para siyang nasa loob ng bagyong walang tigil ang hagupit.
Hinihintay ng Liger Sword Saint na mapagod si Tang, ngunit mali ang kanyang inaasahan. Ang Disorder Splitting Windhammer technique ni Tang ay nakabatay sa tuloy-tuloy na pag-atake, hanggat ang countershock ay hindi lumalagpas sa endurance ni Tang, mas lalo pang lumalakas ang bawat hampas. Hindi niya kailangang huminto, sa katunayan, siya ay parang lalo pang umiinit habang tumatagal ang laban. At higit pa roon, ang Heaven-breaking hammer ni Tang ay may katangian ng pagbasag. Sa ilalim ng kanyang napakalakas na spirit strength, ang Heavenly Fire Essence sa loob ng martilyo ay naipapasa sa sandata ng Liger Sword Saint sa bawat paghampas. Naguluhan ang Sword Saint nang mapansing biglang umiinit ng sobra ang kanyang espada. Hindi niya maunawaan sa una, ngunit habang patuloy ang walang humpay na pagmartilyo ni Tang, napagtanto niya ang katotohanan. Kung magpapatuloy ito, mababasag ang kanyang espada. Samantala, sa kabilang banda ng arena, muling nakapatay si Wu Bangji ng isa pang kasamahan ng Sword Saint. Ang natitirang dalawa ay hindi na naglakas loob sumugod at napilitang umiwas ikot na lamang, hindi makalapit dahil sa walang humpay na teleportation ni Dubai. Hindi tumigil si Tang, hindi man lang bumagal. Sa ika-35 na paghampas, tuluyang nawasak ang espada ng Liger Sword Saint. Tumilapon ang Sword Saint pataas, nawalan ng kontrol sa ere. Bago pa siya bumagsak, tumalon si Tang, at sa gitna ng himpapawid ay inihagis niya ang Heaven-breaking hammer ng buong lakas. Dahil wala ng sapat na oras para umiwas, sinubukan ng Liger Sword Saint na saluhin at pigilan ito gamit ang kanyang kamay. Nagtagumpay siya, ngunit ang kamay niya ay agad na naparalisa at hindi na makagalaw. Napagtanto ng Sword Saint na hindi siya pwedeng tumuloy sa laban sa ganitong kalagayan. Kaya't nagpasya siyang gamitin ang huling baraha, susunugan niya ang kanyang life force. Muling sumiklab ang matinding enerhiya, rumag-asa sa katawan niya ang apoy, ngunit bago pa man niya matapos ang proseso, dumikit ang tingin ni Tang sa kanya. Ginamit ni Tang ang Purple Demon Eyes. Nanlaki ang mata ng Liger Sword Saint. Sa isang iglap, namatay ang apoy ng kanyang life force, para bang pinatay ng isang hindi nakikitang kamay. Hindi niya maipaliwanag, hindi niya maunawaan, paano kayang napigil iyon. Sa sandaling iyon, kumilos si Tang ng mabilis. Sumugod siya, hinawakan ang braso ng Liger Sword Saint, at gamit ang controlling crane, capturing dragon, mabilis niya itong pinaikot at ibinagsak ng buong lakas sa sahig ng arena. Natulala ang mga manunood sa tanawin dahil walang tigil na ibinabangga ni Tang ang katawan ng Liger Sword Saint sa sahig. Paulit-ulit na bumabagsak ang kalaban habang dumurugo ang bibig at pilit pa ring iniisip kung paano napigilan ni Tang ang pagsiklab ng kanyang life force. Habang ginagawa siyang parang laruan ni Tang, nagalit ang mga halimaw sa paligid ng arena. Kasabay nito, muling nakapatay si Wu Bangji ng dalawa pa sa mga kasamahan ng Sword Saint, dahilan para siya na lang ang matirang buhay sa grupo. Sa gitna ng laban, kinausap ni Tang ang Liger Sword Saint sa pamamagitan ng telepathy. Ipinahayag niya na maaari niya itong tulungan na i-fuse ang sariling bloodline at maging isang Diyos kapalit ng pagsuko. Kung tatanggi naman ay mamamatay ito. Nagtanong sa sarili ang Liger Sword Saint kung posible nga bang matulungan siya ni Tang, ngunit bago pa siya makapagpasya, muli siyang inihampas ni Tang sa sahig ng sunod-sunod. Nais pa niyang mabuhay, ngunit wala na siyang lakas, maging ang kanyang lalamunan ay hindi na gumagana. Dahil walang narinig na tugon si Tang, inisip niyang pinili nitong mamatay. Itinaas niya ang martilyo at umakmang tatapusin na ang kalaban. Halos maiyak ang Sword Saint, desperadong gustong mabuhay ngunit hindi makapagsalita. Sa huling sandali, nakagawa ito ng mahinang tunog na parang pusa, huling senyales na sumusuko ito. Natigilan si Tang at ibinaba ang martilyo. Nadismaya siya at ang mga manunood sa biglaang pag-amo ng Sword Saint. Dahil wala nang kakayahang lumaban ang kalaban, at patay na rin ang mga kasamahan nito, ay dineklara ng announcer ang tagumpay ng Shrek Team. Samantala, sa isang silid ng Coliseum, isang misteryosong nilalang ang hindi makapaniwala sa resulta ng laban. Ayon dito, hindi dapat nag-e-exist ang ganoong uri ng tao sa kanilang mundo. Inutusan niya si Ying Jia na humanap ng paraan para mapatay si Tang. Sumagot si Ying Jia na hindi niya maaaring labagin ang patakaran ng Coliseum. Kaya inatasan siya ng mensahero na puwersahin ang grupo ni Tang na sumali sa ibang Coliseum sa Ancestral Court upang doon sila mapaslang.
Pumayag si Ying Jia at tuluyang umalis ang mensahero. Pagkatapos manalo, kaagad umalis ang grupo ni Tang mula sa arena, hinihila nila ang Liger Sword Saint bilang kanilang premyo. Nagngingit-ngit ang mga halimaw habang pinapanood silang papalabas. Kasabay nito, tahimik na lumabas ang 20 taong nakapanood ng laban bago pa sumabog ang galit ng mga halimaw. Sa syudad, nagdiwang ang mga tao nang mabalitaan ang ika-10 sunod-sunod na tagumpay ng Shrek Team. Mas tumibe ang kanilang pagnanais na makalaya mula sa pagiging alipin. Pagdating sa gusali, sinalubong sila ng Bloodlust Ape Demon. Ayon sa patakaran, ang mga natalo ay nagiging alipin ng nagwagi. Inutusan ni Tang ang Bloodlust Ape Demon na gamutin ang Liger Sword Saint, at agad itong sumunod dahil sa takot sa ipinamalas na lakas ni Tang. Ipinaalam rin itong hinihintay sila ng kanyang master. Agad na nagpunta sina Tang sa silid ni Ying Jia at binati sila nito, at ipinaalam na sila ang kauna-unahang lahi ng tao na nakakuha ng 10 sunod-sunod na panalo sa kasaysayan ng Colosseum. Tinanong sila ni Ying Jia tungkol sa kanilang plano dahil sila ay mga nobles na ngayon. Malinaw na sinabi ni Tang na ang tanging layunin niya ay magpalakas at maging isang Diyos. Hindi nagduda si Ying Jia na maaabot iyon ni Tang, ngunit ipinaliwanag niya na malaking kayamanan ang kailangan dahil napakahirap sa isang tao ang umangat tungo sa pagiging Diyos, lalo na kung wala silang makapangyarihang angkang magpoprotekta. Nag-alok si Ying Jia na sumali sila sa kanyang angkan upang masuportahan niya sila. Nagpasalamat si Tang ngunit nag-alinlangan dahil baka magdala lamang sila ng gulo sa angkan ni Ying Jia. Inamin naman ni Ying Jia na may galit sa kanila ang mensahero ng Ancestral Court at gusto silang puwersahing sumali sa kabilang Colosseum, isang lugar na puno ng panganib. Kung sasali sila sa angkan niya, magkakaroon siya ng dahilan para protektahan sila, at kung mapilitan man silang lumaban sa Ancestral Court, maaari niyang tiyakin na hindi sila mamamatay. Natuwa si Tang at tinanggap ang alok. Nagpatuloy ang mahabang pag-uusap hanggang umabot sila sa kasunduan. Sa huli, hiningi ni Tang kung maaari silang ipakilala sa City Lord. Ipinaliwanag ni Ying Jia na nasa pagsasanay pa ito, at kapag nakalabas ay saka sila ipakikilala. Nagpasalamat si Tang at sinabi niyang aalis sila patungo sa Ancestral Court pagkatapos ng 1 buwan. Sa gabi ng kanilang pagkapanalo, nanatili sina Tang sa mansyon ni Ying Jia. Pagkalipas ng 1 araw, nakumpleto ang lahat ng pormalidad sa kanilang pagiging nobles. Dahil may sariling status na sila, maaari na silang bumili ng ari-arian sa syudad at umupo ng mga alipin, ngunit hindi na nila ito kinailangan sapagkat binigyan sila ni Ying Jia ng tig-iisang bahay. Maraming ancestral messenger ang nakabantay sa kanila, kaya napilitan silang manatili muna sa kani-kanilang tahanan ng ilang araw at magpatuloy sa pagsasanay. Makaraan ng ilang araw, ginamit ni Tang ang teleportation array upang bumalik sa Redemption Academy. Doon sila nag-usap ng mga guro tungkol sa kanilang mga susunod na gagawin. Pagsapit ng ika-10 araw ng kanilang pananatili sa Carry City, dumating na ang hinihintay ni Tang. Dumating ang Bloodlust Ape Demon dala ang Liger Sword Saint at iniulat na gumaling na ang lahat ng sugat nito. Ipinaalam din niya na nakaselyo pa rin ang cultivation base ng Sword Saint at maaari itong alisin ni Tang kung gugustuhin niya, ngunit binalaan niya si Tang na mag-ingat. Pagkatapos ay nagpaalam ito. Pagkaalis ng Bloodlust Ape Demon, inanyayahan ni Tang ang Liger Sword Saint na pumasok at umupo. Sinubukan itong magtanong kung totoo nga ba ang sinabi ni Tang sa arena, ngunit mariing sumagot si Tang at pinaalalahanan siyang umupo, na wala siyang karapatang makipagnegosasyon bilang isang natalo at isang alipin. Nag-init ang ulo ng Liger Sword Saint, inakalang kasinungalingan lamang ang lahat ng sinabi ni Tang sa laban, at napasigaw ito. Tumayo si Tang ng seryoso at ipinaalam sa kanya ang tunay niyang kalagayan, na isa siyang alipin at dapat bantayan ang tono ng kanyang pananalita. Natulala ang Liger Sword Saint. Tinanong siya ni Tang tungkol sa tunay niyang layunin. Agad siyang sumagot, gusto niyang maging Great Demon Emperor. Tinanong siya ni Tang kung mayroon na bang Great Demon Emperor mula sa kanilang lahi. Bigla siyang natigilan at hindi nakasagot. Ipinaliwanag ni Tang na hindi niya maaabot ang God level hanggat hindi niya neresolba ang banggaan ng 2 bloodline sa loob ng kanyang katawan. Ipinahayag ni Tang na isa siya sa mga anak ng Tiger at Lion clan, mga hybrid na kadalasang hindi nagtatagal ang buhay.
Nabigla ang Liger Sword Saint at nagtanong kung paano nalaman ni Tang ang matagal ng lihim ng kanilang angkan. Sinabi ni Tang na ramdam niya ito noong kanilang laban, ramdam niya ang banggaan ng dalawang bloodline na halos punatan ang katawan nito. Dagdag pa ni Tang, malamang ay hindi sinuwerte ang iba pang katulad niya, marahil ay namatay pagkapanganak o hindi kinaya ang kapangyarihan ng kanilang dugo habang nagko-cultivate. Napasigaw ang Liger Sword Saint, desperadong tinanong kung mayroon bang paraan upang malutas ang sumpa ng kanilang angkan. Tinanong niya si Tang kung kaya niya itong ayusin. Sinabi ni Tang na mayroon siyang solusyon, ngunit kailangan niya ng buong kooperasyon ng Sword Saint. Tinanong niya kung ano ang maibibigay nito kapalit ng kanyang tulong. Saglit lang nag-isip ang Liger Sword Saint bago sumagot na handa niyang ibigay ang kanyang buhay at maging alipin ni Tang. Mabilis siyang itinama ni Tang, hindi niya kailangan ng alipin. Ang kailangan niya ay isang kakampi, isang buong angkan na susuporta sa kanya. Agad na sumang-ayon ang Liger Sword Saint at nangakong papayag din ang kanilang mga elders, dahil siya ang pinakamalakas sa kanilang lahi. Ngumiti si Tang at inutusan siyang dalhin siya sa tinitirhan ng kanyang mga kasamahan. Ipinawalang bisa ni Tang ang selyong pumipigil sa cultivation nito, at magkasama silang umalis. Makalipas ang ilang sandali, lumitaw sina Tang at ang Liger Sword Saint sa Kerry Mountains. Nabigla ang Sword Saint at agad na nagtanong kung paano sila nakarating doon. Ipinaliwanag ni Tang na isa lamang iyong mid-range teleportation, at sa kanya inutusan ang Sword Saint na huwag nang tumayo roon at ituro na ang daan. Mabilis silang naglakbay patungo sa kinaroroonan ng Liger clan. Habang nasa daan, pinag-usapan nila ang malagim na kalagayan ng kanilang lahi. Ang mga Liger ay isinilang mula sa pagsasanib ng Golden Lion at Golden Tiger. Kagaya ng hula ni Tang, 80% ng mga sanggol na ipinapanganak ay namamatay agad. Ang iilang nagtatagumpay na mabuhay ay lumalaking malalakas ngunit hindi rin nagtatagal. Karamihan ay namamatay pagdating ng kanilang pagbibinata. Naniniwala ang dalawang angkan na ang trahedyang iyon ay sumpa mula sa ipinagbabawal na pagmamahala ng leon at tigre kaya mahigpit nilang ipinagbawal ang pag-aasawa ng magkaibang angkan. Mula noon, pinaalis nila ang Liger clan sa kanilang teritoryo. Sa kabila nito, may iilan pa ring palihim na nagtatagpo mula sa dalawang lahi. Sa kasalukuyan, mahigit 200 miyembro na lang ang natitira sa Liger clan at karamihan ay dumaranas ng matinding bloodline conflict at malubhang karamdaman. Ang Liger Sword Saint ang pinakamalakas sa kanila. Siya ang sumasali sa Colosseum upang kumita, maghanap ng gamot, at iligtas ang buhay ng kanyang mga kasama. Habang naglalakbay, inilahad ng Sword Saint ang isa sa pinakamabigat niyang alalahanin. Kamakailan lamang, nagkaroon ng malubhang bloodline conflict ang kanyang buntis na asawa. Dahil dito, nalaglag ang bata at ngayon ay nanghihina ng lubusan. May bahagyang pag-asa ang kanyang tinig nang sabihin niyang na-excite siya nang marinig mula kay Tang na maaari nitong lutisin ang sumpa ng kanilang bloodline. Makalipas pa ang ilang sandali, sinabi ng Sword Saint na malapit na sila. Napansin naman ni Tang ang dalawang nilalang na mabilis na papalapit. Tinanong niya kung galing ba ang mga ito sa kanilang angkan. Tumungo ang Sword Saint. Sumigaw ang isa sa mga paparating at tinawag ang Sword Saint. Nang makalapit, dali-dali nitong ipinaalam na may malaking problema sa kanyang asawa. Mabilis na nagtanong ang Sword Saint kung ano ang nangyari. Nag-aatubiling sumagot ang lalaki, halatang nababalot ng nerbiyos. Nag-collapse daw ang kanyang asawa at pilit nitong nilalabanan ang pagkaputol ng lakas habang hinihintay ang kanyang pagbalik. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan mo. I-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating kwento. Hanggang sa muli, kita-kits sa susunod na kabanata.